Salatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag natin na katas ng paghihirap. Opo mga kapatid sa Islam, bawat tao ay meron siyang gustong makamit sa kanyang buhay. Gusto niya, makuha niya kaagad ito. Kaya nagsusumikap talaga siya sa kanyang mga pangarap na para kanyang maabot ang kanyang mga panaginip na kung saan gusto niya talagang magtagumpay. Kaya bilang mga Muslim, mga kapatid sa Islam, wag niyong kalimutan na meron po tayong hinahangad dito man lang sa mundo at sa kabilang buhay. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, sabi niya, katotohanan ang aking pagdarasal, ang aking pag-aalay, ang aking buhay at kamatayan ay para sa Allah, Panginoon ng sanlibutan. Walang katambal para sa Kanya at sa kadahilanan na iyon, inutusan ako at ako ang una sa mga sumuko, sa mga mapagsuko. O ibig sabihin, mga Muslim. Kaya kagandahan sa Islam, mga kapatid, ng ating mga pinanggagawa dito sa mundo ay mayroong kaakibat na pananampalataya. Ganun po tayo kapag tumingin tayo sa isang bagay, mayroon talagang kasamang pananampalataya. Hindi talaga pwede na maghiwalay po ang paniniwala at mabuting gawa. Dapat magkasabayan. Kahit sa Quran, laging binabanggit na innal ladina amanu wa amilus salihat. Katotohanan ang mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan. Kaya magkasabay po yan, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, napakataas talaga ng ating mga pangarap. Kasi alam natin, mga kapatid, kaya pasalamat talaga tayo sa reliyong Islam na tinuruan tayo ng tamang pananaw sa buhay sa mundo. Kahit sa meron kasabihan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ang mundo ay taniman para sa kabilang buhay. Kaya ang katas ng ating paghihirap dito, mga kapatid sa Islam, nagtitiis po tayo, nagano talaga tayo, nakatuon talaga tayo sa isang bagay, focus na focus ka talaga para matapos mo ang gawain na yan. Nag-aral ka, wala kang ginawa kundi mag-aral para makaapak ka ng college na maging madali sa iyo ang buhay mo kung makatapos ka doon. Allahu Akbar. Grabe talagang focus mo. At nakikita talaga natin to sa mga kabataan sa ngayon. Pati na rin sa ating mga sarili. Tayo nagsumikap hanggang makaapak tayo sa lugar kung saan, lugar ng pagtatrabaho. Nagiging mabait tayo, naging masipag po tayo, maging masiglain tayo. Hindi, bawal nga pinagbawalan nga natin ating masarili na magbago-bagong isipan. Kapag dumating na tayo sa mature ka na, hindi na yung maganda sa iyo na paiba-ibang yung isip. Para lang yan sa mga kabataan, mag-ibang isip nila. Pero tayo, hindi na yan pwede. Kasi nga, meron po tayong gustong maabot na mayroon talagang bunga ng ating katas, ng ating paghihirap dito. Kaya ang iba, pinapataas talaga nila ang kanilang hangad. Ang kanilang hangarin, mga kapatid. Ang iba gustong yumaman, ang iba gusto sumikat, ang iba gusto makilala, gusto maraming kaalaman. Pero sabi ko sa inyo, makamundong buhay lang po yan. Tayo mga Muslim, iba po tayo talaga. Kasi iniisip natin, na gagamitin lamang po ito para magiging
kasangkapan natin na maabot natin ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, naghihirap din dito sa mundo mga kapatid. Para itaguyod natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, sa ating mga tinutulungan. At ang iba na naman, nagpapakahirap dito sa nagpapasubsob sa mga trabaho kasi nga gusto nila lumago ang kanilang sarili. Sa mga karanasan, sa kanilang talento, o ano pang mga bagay dyan na gusto niya palaguin. Kaya mga kapatid sa Islam, walang problema talaga dyan. Walang problema yan. Bagkus ang Islam ay naghihikayat sa mga mananampalataya na gumawa o kaya magninegosyo. Katulad sa hadith ni Abi Jumi' bin Umair an khalihi qal su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi faqala bay'un mabrur wa amalur rajul biyadihi. Sinabi sa hadith na inulat ni Jumi' bin Umair na ayon sa kanyang tiyuhin na tinanong niya ang propeta Muhammad SAW hinggil sa pinakamainam na kita. Tingnan nyo, pinakamainam na kita. Doon siya nagtanong kay Prophet Muhammad SAW. Kaya sa kanyang sinabi, ang mabuting negosyo at ang paggawa ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Allahu Akbar mga kapatid, napakaganda talaga. Gusto mong kumita, pinakamainam na kita, magnegosyo. Yun ang ng propeta, magnegosyo. Alam naman natin sa negosyo mga kapatid. Oo, alam natin mahirap may negosyo, pero kung magtagumpay ka dyan, matulungan mo sarili mo at matulungan mo rin ang iba. Marami ka pang magbibigay ka ng trabaho sa mga walang-wala. Ibig sabihin, ang pera talaga, umiikot talaga. Kaya, paiba-iba po tayo mga kapatid. Ang iba, ang kanilang talent, hindi talaga sila sa pagiging leadership. Hindi sila sa leadership because sila nakapokus sila sa kanilang emosyon. Ang iba na naman nakapokus sa pagiging trabahante na lang. Iba talaga ang antas ng mga tao mga kapatid. Kaya kung ikaw ka dyan, nakatoka ka dyan, magaling ka sa negosyo, advisable talaga na magnegosyo ka. Para matulungan mo rin ang iba. At iyon ang pinakamainam na kita. Allahu Akbar. Kasi nga, nagpapalabas ka ng pera, nagpapalabas ka ng iyong kaalaman, nagsapalaran ka ng iyong mga karanasan. Allahu Akbar. Yun ang tama. Tapos paggawa ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin sa pagtatrabaho, hindi siya nang lalamang. Pinapakita niya talaga na siya ay isang taong marangal. Alam naman natin mga kapatid, ang pagtatrabaho at ang pagnenegosyo ay isa sa mga marangal na gawain po yan. Marangal na gawain po yan. Dito sa mundo at sa kabilang buhay, bagkus, basta mga kapatid, basta ikakalugod lamang ng Allah na ayon sa kanyang kalooban. Ganon po tayo mag-isip mga kapatid. Ganon ang mga taong mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa dito para ilugod si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun naman tayo eh. Hindi ka magpapa-impress dyan sa ibang tao, sa boss mo, o meron kang kakilala, gusto mong i-impress mo siya, subhanallah. Gawain lang yan ng mga walang pananampalataya. Pero tayo, iba po tayo. Tinuruan na tayo, meron na tayong Islam. Kaya, yun ang iyong hahabulin mga kapatid. Kung gusto mo talaga na merong katas ang iyong pinaghirapan, dito sa mundo at sa kabilang buhay, dapat gawin mo to. Na dapat ilugod mo si Allah subhanahu wa ta'ala na ayon sa kanyang kalooban. Allahu Akbar. Kung ayon sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay isa sa mga pinakamagandang nagawa mo dito sa mundo. At kikita ka pa. Kikita ka pa ng mga halal. Meron nga ako nakita sa Facebook, subhanallah, nagbebenta lang ng mga damit. Sayang-saya talaga sa buhay niya. Kasi nga, marangal na gawain. Kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa siya nagkakasala sa
batas. Allahu Akbar. Wala talaga, napakasaya mo, safe ka, matiwasay ka. Kaysa magbenta ka dyan ng droga. Ha? O ano pang pinanggagawa mo dyan? Siyempre, habulin ka ng mga pulis. Bakit ka nagbenta ng mga ipinagbabawal? Kaya ang pangangalakal, mga kapatid sa Islam, ay kapuri-puri talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Innallaha kana alaykum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa Quran, o mga yaong sumampalataya, huwag kayong kakain ng mga yaman na nasa inyong pagitan sa kasinungalingan. Maliban kung ito ay nagiging kalakalan na merong pagsasang-ayunan buhat sa inyo, at huwag kayong papatay ng iyong kapwa, sa katunayan si Allah ay naging mahabagin sa inyo. Kaya dyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na pinagbawalan talaga tayo sa panglalamang ng kapwa. Pinagbawalan talaga tayo dyan, nalulukuhin mo ang kapwa mo para makakuha ka ng pera. Isang pula lang, mga scam. Sabi niya, gagamitin namin sa investment ang pera mo para ibabalik namin ng sobra-sobra. Subhanallah. Ganun ang mga flowering voice nila, flowering words nila. Para maakit ka, para maakay ka, para gumastos ka, para mag-invest ka sa isang kasinungalingan na negosyo. Hindi tama, mga kapatid. Dapat kalakalan na maayos. Mayroong talagang kita. Huwag kayong mangloko. Kasi may mga tao kasi ganun ang mga pag-iisip nila. Kaya ang katas ng kanilang pinaghirapan ay galing sa kasamaan. At mananagot talaga sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pagbukom. Kaya yun, pinagbawalan tayo ng Allah. Utos niya yun, pinagbawalan niya. Maliban na lang sa nagiging kalakalan na mayroong pagsasang-ayunan buhat sa inyo. Allahu Akbar. Ito pala, kaya pag ninegosyo, mga kapatid, dapat mayroong sang-ayon ang bawat isa. Hindi pwede na ikaw lang nagsasang-ayon pero ang ayaw nila. Kaya yun, isa sa mga yung mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa Islam, tinuturuan talaga tayo ng kumita ka ng patas. Kung ano pa, lumaban ka ng patas. Sa tamang pamamaraan para magkaroon ng balansi ang lipunan. Ito palang bunga nito, mga kapatid. Para magkaroon ng balansi, tingnan nyo sa lipunan natin sa ngayon. Puro panglalamang ang pinanggagawa. Pagnanakaw. O ano pa dyan, mga lihim na mga transaksyon. O under the table. O ano pa dyan, mga paglalagay. O ano pa dyan, mga pinanggagawa nila dahil sa kasinungalingan. Kaya tuloy, nawala po ang balansi sa ating lipunan. At alam naman po natin, kapag nawala ang balansi sa lipunan, dumadami po ang mga mahihirap. At lalong dumadami ang kriminal. Kaya tuloy, nagkakagulo-gulo sa ating lipunan. Kaya kung lumaban po tayo ng patas, sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon talaga ng ang katiwasayan, nagkakaroon talaga ng kapayapaan. Allahu Akbar. Kaya kahit kunti lang kinikita mo, basta halal, masayang-masaya ka talaga, kapatid. Iniisip mo na lang ito, pangtawid gutom mo, basta kakalugod ng Allah. Allahu Akbar, tama ang iyong ginagawa. Katulad sa hadith dito na Nawas bin Sam'an al-Ansari qal sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ithim faqal al birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi sadrik wa karihta an tattali alayhin nas. Sinabi ni Nawas bin Sam'an al-Ansari na aking tinanong ang mensahero ni Allah,
SAW tungkol sa kabutihan at kasamaan. Kaya't kanyang sinabi, ang kabutihan ay mabubuting asal at ang kasalanan ay anumang lumamat sa inyong dibdib at namuhi ka na baka mapapansin ito ng mga tao. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ang kasalanan ay lumamat sa iyong dibdib. Ibig sabihin, kung makakagawa ka ng mga kasalanan tapos lumamat yun, kasalanan yun. Ay iba kasi nagbulag-bulagan, hindi pa talaga umamin. Mahirap sa kanya magsabi ng sorry, kaya lumamat. Hirap yun, hindi tama yun. Basta kasalanan, basta lumamat, yung kasalanan po yun mga kapatid. At ayaw na ayaw mo malaman ng mga tao. Kaya dahil doon, sa pagninegosyo mga Allahu Akbar, kahit maliit lang yan, maliit lang kita mo, basta halal, hindi ka talaga nahihiya. Bagkus ikaw ay meron ka talagang mukhang ihaharap sa mga tao. Na ikaw lumalaban ng patas, na ikaw ay kumikita ng halal na pinayagan ng Islam. Allahu Akbar. Kaya ang katas ng pinaghirapan mo kapatid ay kalugod-lugod sa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag mong isipin yan sila yumaman. Baka yumaman yan sila sa panlalamang. Gagamitin nila ang pera ng iba. Subhanallah, katulad ng sa patubo na yan. Mga 5-6 na yan. Haram na haram talaga yan. Tapos ikaw, wala kang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo naman yan na nangangailangan na yan. Tapos patungan mo pa ng 2%, 5%. Sabi niya, naawa kasi ako sa mahirap. Sige, pautangin kita. Pero lagyan ko lang ng interest. Kung hindi ka magbayad sunod na buwan, patungan ko naman, subhanallah. Ganun na ganun ang panlalamang. Kaya nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pera sa riba. Kasi nga yan diyan ang pangunahing pangangailangan ng tao. Nangailangan ng pera. Kaya kung nilagyan mo ng patong yan, hindi na yan habag ang pinapakita mo. Sa Islam mga kapatid, total na habag ang pinapakita natin kung magpautang yan. Sisingilin mo, kung magbayad, walang patong. Walang patong kasi nga habag po ang ating pinapakita sa ating kapwa. Kung iisipin mo naman, kung ikaw nasa sitwasyon niya, siyempre maawa ka talaga, mapapaluha ka pa minsan. Kasi nga dumadanas siya sa sobrang pangangailangan. Allah Akbar. Kaya ang panlalamang na yan sa riba, a'udzubillah. Mayroon nga isang hadith dito na inulat si Jabir bin Abdullah na kanyang narinig ang propeta Muhammad SAW na nagsasabi sa taon ng pananakop habang siya'y nasa Makkah, katotohanan, binawal ng Allah at ng kanyang propeta ang pagbebenta ng alak at ang mga namatay na hayop o tinatawag nating maita at ang baboy at mga ribulto. At merong nagsabi, mensahero ng Allah, ano ang iyong tingin hinggil sa mga mantika nito, mantika ng maita, mga namatay. Ganon kasi dati, mga kinukunan nila ng langis. Ginagawa nilang ginagamit na sapagkat, sabi dito sa atin, sapagkat pinagpapahid ito sa mga barko at ipinapahid sa mga balat at pinag-iilaw sa ng mga tao. Kaya kanyang sinabi, hindi pwede dahil ito ay haram. Allah, tingnan nyo, haram. Sapagkat ay sinabi ng Propeta Salam, wasakin nawa ng Allah ang mga Hudyo, katotohanan ng pinagbawal ng Allah. Ang mga mandika nito ay kanilang pinatigas at pagkatapos ay ibininta at kinain ang mga kita nito. Auzubillah, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith mga kapatid,
wag kang tumangkilik sa mga pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Kahit negosyo pa yan, kahit malaki pang kita diyan, kapalit naman ang galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang puot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo na nagbebenta ka ng alak. Ha? Sabi mo, hindi naman ako umiinom ng alak, kahit na. Tignan nyo, pinainom mo ang mga manginginom ng alak. Lahat ng pinagbibintahan mo, meron ka rin kabahagi ng kanilang mga kasalanan. Hindi ka nga umiinom, pero pinainom mo sila na meron kang kasalanan. Kasi nga, accessory of the crime ka. Kasangkapan ka sa krimen. Tapos mga mayta na yan. Huwag kayong magsayang sa mga namatay. Huwag kayong example na lang may kambing, tapos may tali tumalon. Nano siya, hindi nasabit siya doon hanggang namatay. Huwag kang magsayang, huwag kang magsabi na nahinayang ka dyan. Hayaan mo na yan kasi nga mayta na yan. Alam yung mayta na yan, kapag kainin mo, kakasakit ka pa niyan. Kaya pinagbawal yan eh. Kasi ang dugo hindi lumabas sa katawan ng hayop. O kaya baboy. Subhanallah, ito, baboy. Muslim ka, nagbebenta ka ng baboy. Auzubillah. Alam naman na isa sa mga pinakasikat na batas sa Islam ang pagbabawal sa baboy. Kaya huwag kang magbenta ng baboy. Haram na haram yan, kahit tignan yung hayop na yun, subhanallah. Nakakatakot talaga, napakapitna talaga mga kapatid. Kung mag-alaga ka ng baboy, magkakaroon ng maraming biik. Hindi katulad ng kambing, hindi katulad ng baka, hindi katulad ng mga ibang hayop, nag-isa, dalawa lang ang kanilang mga anak. Pero ang baboy, dami kagad biik. Kaya pitna talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya wag kang magano diyan, wag kang tumangkilik sa mga ganitong mga pangangalakal. At rebulto, subhanallah, ito rin isa sa mga nakakatakot yan. Gagawa ka ng mga katambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun, pinagbabawal din yung mga kapatid. Kaya wag kang yun, ang katas ng pinaghirapan mo dyan, kahit malaki ang kita mo, nagagalit naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napupuot naman ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong auzubillah. Kaya pinagbawal yan, lahat ng mga mapapakinabangan mo dyan, bawal na bawal dyan. Patulad sa kwento dito, nagalit nga si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Hudyo. Dahil sa kanilang mga pinanggagawa, ang mga nilangis nila ang mayta. Kahit alam naman nila bawal na bawal po yan. Kaya yun mga kapatid Islam. Ang mga mga katas ng pinaghihirapan natin mga kapatid. Basta halal, ipatuloy mo, wag kang talaga kasi nga kawawa talaga ang ibang tao. Hindi lang ang sarili mo, pati ibang tao, kinawawa mo. Kasi nga mga mahirap, lalo mo silang pinapahirap. Tulad sinabi ko sa inyo mga riba na yan, ang papatubo na yan. Tapos sasabihin mo, ang patubo, negosyo, subhanallah. Sabihin mo, negosyo, ikaw lang nagsang-ayon, ikaw lang ang pumili ng ganong batas. Hindi naman pala tama. Galit na galit pala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tandaan nyo mga kapatid, ito isa sa pinaka-importante sa mga katas ng ating pinaghihirapan ay huwag kang maging hambog. Katulad na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sinabi ng Allah, katotohanan, si Allah ay hindi nagmamahal sa sinumang naging palalong hambog. Tingnan nyo, naging palalong hambog. Naging siya, yumabang talaga. Yun, nag-ingat kayo dyan. Ang katas ng pinaghihirapan natin mga kapatid, example, na nakapagpatayo ka ng bahay, lumago ang iyong negosyo, napaganda ang buhay mo, napag-aral mo mga anak mo, katas na yan ng iyong pinaghirapan, pero ikaw nagiging palalong na hambog, auzubillah. Hindi ka mamahamahalin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang nakakatakot. Dito sa mundo, tingin mo, pagumpay ka talaga sa iyong mga pinanggagawa.
Hindi mo alam sa kabilang buhay, yun pa pala magiging sagabal sa buhay mo para malugod si Allah subhanahu wa ta'ala sa mo, pinanggagawa mo, dubila. Hindi pala yun, maganda. Bakit ka nagiging palalong hampog? Alam mo naman na pagsubok yan. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilugod mo siya. Hindi ikaw ilugod mong sarili mo. Magiging hambog ka, pinagyayabang mong yung mga pinaghirapan. Katas ng pinaghirapan mo, pinagyayabang mo, udubillah. Tingnan nyo mga mayayabang, napakataas talaga ng tingin sa sarili nila. Pati utos ng Allah, hindi nila susundin. Ganon na ganon mangyayari sa mga palalong hambog o mukhtalan pakhura kung ano sa Quran. Kaya mag-ingat mga kapatid, huwag natin silang gayahin. Kasi nga ito ay isa sa mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka marunong mag-control, ay tsak, malinlang ka talaga ng mundo. At ito mga kapatid sa Islam, isa sa mga pinamagandang aral din makukuha natin dito. Kung gusto mo magkaroon ng bunga ang iyong katas ng pinaghirapan mo, meron ka talagang resulta, wag mong ipanakaw ang iyong pansin sa mga makakasira ng iyong pangarap. Allahu Akbar. Wag mo ipanakaw yan. Lang sa panahon nating cellphone. Subhanallah, hindi ka na gumagawa, cellphone ka lang cellphone. Ninakaw ang iyong atensyon. Dapat ang atensyon mo para palaguin mo sarili mo, para kumita ka, meron kang pera, para matungunan mo yung pangailangan. Nawala kasi ninakaw ng mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa Islam. Masaya kaya kapag makita mo yung katas ng yung pinaghirapan, nagkaroon ka ng bahay, masarap kaya tumingin. Masarap kayo nakita mo na mga negosyo mo lumalago. Allahu Akbar. Lahat ng mga talent mo, nagamit mo talaga. Kaya alam naman natin lahat ng mga gawain natin ay nagsisimula yan sa simula hanggang pagwakas para makamit mo ang iyong layunin. Kung pinanakaw mo yan, pinanakaw mo sa cellphone mo, nanood ka lang nanonood, nalimutan mo, hindi ka na nagsasala o bila pinanakaw mo yan mga atensyon mo. Kaya tuloy, mahirapan ka sa pagkamit ng iyong mithi. Ang problema, doon sa kabilang buhay, walang-wala ka talaga kahit anong kabahagi doon na kabutihan. Kaya gumawa na tayo po mga kapatid ng plano at itakda talagang ilan sa ating mga layunin para magtagumpay. Kaya ang una-unahin natin sa listahan natin, paano palugurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaganda ng mga plano mo. Tukoy na tukoy talaga. Sukat na sukat talaga. May mga kayang abutin, nakasulat lahat. Ang kaya mo abutin, nakalista lahat. Tapos pinag-uugnay mo pa mga bagay-bagay. Pati mga oras, pinag-uugnay mo. Subhanallah, magaling ka. Kasi nga, pinataas mo ang iyong pag-asa para magtagumpay ka sa iyong pangarap. Kaya sana, mo rin yan, huwag mong putulin ang iyong relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Wala problema kung magpayaman ka dito sa mundo, kumita ka, magnegosyo ka, o magtrabaho ka. Basta wag ka lang maging mapagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang katas ng pinaghihirapan natin dito sa mundo, sana magkaroon din ng bunga doon sa kabilang buhay na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya una sa lahat mga kapatid, payo ko sa aking sarili, dapat magkaroon ka talaga ng disiplina sa iyong sarili. Dahil sa pagsusumikap sa mga mahalagang bagay mga kapatid, hangad natin ang tagumpay. Allahu Akbar. Kaya kung gusto mo ganun, dapat merong nagpapasigla sa iyo mga kapatid. Dapat wag mo dapat merong nagpapasigla sa iyong gawa. Example lang sa pamilya mo.
sa sarili mo, o kaya sa mga kamag-anak mo, o sa mga pangarap mo, gusto mo ari-arian, o kahit anong bagay, yun nagpapasigla, pero wag mong kalimutan na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, para ganun po mag-isip ang mga patunay na mga manampalataya. Kasi nga nakakatakot mga kapatid kung pinatikim tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag, tapos kinalimutan mo siya, baka mawalan ka pa ng pag-asa at magtakwil ka pa kay Allah. Katulad ng sinabi ng Allah, wa idha adaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Sinabi ng Allah, at kung ipinatikim namin sa mga tao ang pagkahabag, nasiyahan na sila roon, at kung dinadanas nila ang pagkakasala dahil sa naitamo ng kanilang mga kamay, ay kaagad sila na didismaya. Auzubillah. Kaya inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulot ang aral dito. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.